inulat ko po sa Pangulo na sa December 15, 4 na araw po mula ngayon, kanselado na po ang lahat. So, liliwanagin lang po namin tatlo rito, wala pong meron ng may lisensya pagtuntong po ng January 1, 2025. On track ang POGO phase-out. Ito ang siniguro ni Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairman and Chief Executive Officer Alejandro Tenco sa gitna ng palapit ng deadline sa pag-shutdown sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon kay Tenco, nasa 7 na lang ang nalalabing POGO operation sa ngayon at kakansilahin na ang lahat ng lisensya nito bago matapos ang Disyembre. December 31 ang ibinigay na deadline ng Pangulo para matigil ang lahat ng POGO ops at paalisin sa bansa ang foreign POGO workers. So, kung mayroon pa dyan magsasabing sila ay nagpapatuloy na maghanap buhay or ng kanilang operation dahil meron silang valid PAGCOR license, hindi po totoo yun. Sapagkat maliwanag po, by December 31, 2024, canceled na po ng PAGCOR ang lahat. Sa kasalukuyan, may tinatrabaho pang illegal POGO operations ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa iba't ibang lugar sa bansa. As we speak, sa araw na to, 7 na lang po ang natitira. Sapagkat voluntary na pong, dahan-dahan na pong sumusulat sila and requesting for the cancellation of the respective licenses. Siniguro naman ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi titigil ang pamahalaan hanggat hindi nauubos ang ganitong mga uri ng operasyon sa bansa. Ito ang tugon ng kalihim nang matanong kung maaasahan na ba na magiging POGO-free ang Pilipinas sa 2025. All licenses are cancelled, so POGO-free tayo. Guerrilla operations will flourish, but we will go after them. Sa obserbasyon naman ng PAOK, may ilang tauhan ng ipinasarang POGO firms ang gumagawa ngayon ng maliliit na grupo para magsimula ng sarili nilang iligal na operasyon. Palihim umano ito ngayong nag-ooperate gamit ang malakas na internet connection sa labas ng Metro Manila. Pero pagtitiyak ng mga otoridad, laging nakaalerto ang kanilang puwersa upang manmanan ang mga ganitong uri ng aktibidad. We are looking at around 100 plus. So yun yung mga rogue POGOs na tinatawag namin. Ang mga dating POGO workers yan na nagsama-sama, tapos gumawa ng maliit na POGO hub o POGO operation sa isang bahay. Pwedeng ito ay sa isang apartment, pwedeng sa isang resort. Sa hotel. Samantala, tuloy-tuloy naman ang job caravan ng pamahalaan para matulungang makahanap ng ibang trabaho ang na-displaced na Filipino POGO workers. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.